ni Marcos, ex-sister ni President. Ex-sister no? Ex-sister yung sinasabi. At Senator Ping Lacson may banat na matindi kay Senator Amy. Nako mga kababayan ko, magkakaalaman na ng matinding banat. Diyos ko po, nako nakakakilabot to mga kababayan. Abay, paano ko nasabi biyahe ni Koy? Paano mo naman nasabi nakakakilabot yan? Mga kababayan ko, paano mo nasabi nakakakilabot yan? Ay, nako mga kababayan ko, diyan ka na nga lang muna, wag ka munang umi-entra dyan. Ka ng Ang matindi nito mga kababayan ko, nakakagimbal na pangyayari. Senator Ping Lacson, binanatan si Senator Amy. At ang sabi ni Senator Amy mga kababayan, ano sabi? Join force na nga ngayon mga kababayan ko. Yung baluarte ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. Sa mga katuwid, mga kababayan ko, sa banatan ni Senator Ping Lacson, ay tila ho ba nakatikim ho ng flip-top itong bataan. Itong bataan ni Sara Duterte sa Senado, mga kababayan. Aray! Nakatikim itong si Manang Amy, mga kababayan ko. Ang dami tuloy na tuklasan ng taong bayan. Bukod sa kamag-anak mo siya, no? Nalaman tuloy ng taong bayan ngayon ang totoong pagkatao mo. Abay, mahilig ka pala sa Senado, mag! Ay, nako! Nako, Amy Marcos. Nabuking katuloy ni Senator Ping Lacson. Lagi ka Oh, di ba? Ito ang mga mainit na balita. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Panoorin nyo po ang video na to. Pinasinungalingan ni Senador Ping Lacson ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos gaya ng pagbabawal umano sa kanilang pagbanggit ng mga matataas na opisyal sa mga pagdinig sa flood control. Ang buwelta ni Lacson, hindi nga dumadalo si Marcos sa kanilang pagdinig. Nakatutok si Mav Gonzales. Ay, ang galing ni Senator Amy. Kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng meow-meow sa Senate, pero parang mayroong gusto mag-apply. Alam mo, ito problema kay Senator Amy. Hindi na nga umaaten ng Blue Ribbon hearing, mga kababayan ko. Gusto pang magmalamyaw-meow. Mga kababayan ko. Meow-meow. Ang sakit naman nun, Senator Ping Lacson. Ang bagong meow-meow ng Senado, mga kababayan ko. Ladies and gentlemen, Senator Amy Marcos, mga kababayan. Ulitin natin, ang bagong meow-meow ng Senado, Senator Amy Marcos! Hindi ko alaman dito kay Senator Ping Lacson kung ano trip eh. Imagine ninyo mga kababayan, sasabihan ni Senator Ping Lacson ng bagong meow-meow. Ayaw na yung magkaroon ng meow-meow dito sa Senado. Tama naman po, Senator Ping Lacson. Kung tatanungin mo, totoo yun. Ayoko rin talaga magkaroon ng meow-meow sa Senado. Alam mo, tama na yung mga baliw sa Kongreso, mga kababayan ko. Tama ba ako? Ayun daw natawa sa balot ni Senator Ping eh. Mapang-asar din to si Senator Ping Lacson sa totoo lang. Tuloy. Ano sabi ni Senator Ping? Uy, nawala kasi kaka-A eh. Ano ba naman yan? Ayan na.
Bumuelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang banggitin ang matataas na opisyal sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson. Kasi ang ini-insist ni Amy Marcos, bakit hindi daw nababanggit si mga kababayan ko, si... Oh, yan daw hindi nababanggit sa, hindi nababanggit sa Senado. Oh, kasi ang gustong puntuhin ni Amy, bakit nga naman hindi nyo binabanggit si mga kababayan? Di ba? Bakit hindi nyo binabanggit daw yan si Oh, to si A. Puro wala daw mga higher official, puro mga lang daw, mga kababayan ko. Sinagot naman yan ni Senator Ping Lacson, mga kababayan ko, hindi ka nga umaaten ng Blue Ribbon Committee. Paano masasabi na si AA kasama doon? Sabi ni Marcos, pinuputol daw ang oras nila kapag mababanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at mas matataas na opisyal sa ehekutibo. Di ba, mga kababayan, sabi ko sa inyo, di ba? Oh, tama ba ako, mga kapatid? Yan ang gusto niyang palabasin. At tinatarget niya na banggitin si Martin Romualdez. Kaso nga lang, mga kababayan ko, malakas pa rin talaga ang kanyang... Oh, di ba? Oh, tuloy. Unfair sa amin yon. Napaka-irresponsible, baseless at saka untruthful, kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-a-attend eh. Anong sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Oh, yan ang problema. Alam mo, si Senator Amy magaling talaga yan na mag-advance, mga kababayan ko. Advance ang kanyang pag-iisip. Advance, mga kababayan ko. Sa sobrang advance niya, mga kababayan ko, biruin nyo, naisip niya, mga kababayan ko, na bawal pala silang magsalita kahit walang sinasabi sa kanya. Ay, Diyos ko. Ito sinasabi ni Senator Ping Lacson to. Bakit sinasabi ni Senator Ping Lacson yan, mga kababayan? You know what's the reason kung bakit sinasabi yan? Kasi gusto ni Senator Ping Lacson na sabihin din kay Senator Amy na huwag ka puro salita. Hindi ka na nga umaatin ng Senate hearing eh. Hindi ka naman umaatin dito pero marami ka pang sinasabi. Kung may dapat mang sabihin dito, sila Senator Ping Lacson yon. At yung mga taong kasangkot sa Blue Ribbon Committee, hindi si Amy. Diyos ko. Tuloy. Kung may mga ebidensya raw na gustong ilabas ang senadora, tiniyak ni Lacson na bibigyan daw siya ng oras. Pero kailangan muna niyang dumalo sa pagdinig. Hininga namin ng tugon dito ang senadora pero saka na raw niya ito sasagutin. Uy, naku. Labo yan, Sen. Pumalag din si Lacson sa alegasyon ng senadora na may anyay giniling na pork pa rin sa 2026 national budget. Member siya ng BICAM. Ba't hindi niya nilabas doon? Bakit ngayon niya nilalabas nung napirmahan na yung budget? Correct. Diba? Yung baka nire-refer niya, yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIFIP. Nako, mga kababayan ko. Walang pinagkaiba yan si Senator Amy sa mga... Ay nako, dyan magaling yan, mga kababayan, pamis. Dyan magaling si Senator Amy Marcos, mga kababayan ko, ang umaten ng AIX, AKAP distribution. Abay, napansin ko lang ngayon, mga kababayan, ha? Napansin ko lang. Kasi dyan po active si Senator Amy Marcos, sa pagbibigay ng AKAP, ISIP, tsaka TUPAD. Mga kababayan, yung mga payouts po, mga kababayan ko, abay, active na active po umatin si Senator Amy Marcos dyan. Sa totoo lang, mga kababayan, active na active po yan. Totoo yung sinasabi ni Senator Ping Lacson dito. Siya nga, noong last year, lagi siyang present sa distribution eh. Pag wala ka moral ascendancy, huwag ka na magsalita. Oo, totoo yan. Huwag kang pumuna. Kasi babalik sa'yo yun. Oo, sabi na eh. Ang ganitong anyay pag-epal ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda ang dahilan ng inilagay nilang special provision sa budget na tahasang nagbabawal nito. Hindi rin alam ni Lacson ang sinasabi ng senadora na baka magamit ang pondo para itulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayun! Kita na motibo. Magpoproteksyon.
Yung wala sinabi. Dapat alam din namin. Hindi ko masasagot yun kasi hindi nangyayari sa Senate yun eh. Sa Congress, narinig natin yan, yung unang impeachment, di ba? Meron talagang mga naipamudmud noon. Yun ang report na nagaling din sa House kasi yan din ang sinabi ni Congressman Toby Tiangco. Saka sina Congressman Erice. Kung meron silang pamamaraan na ganun doon, sino naman kami para pumunta sa House at questionin sila? Correct. Napaka-unparliamentary naman noon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ayan, mga kababayan ko. So, napanood natin yung mula po sa 24 oras. Mga kababayan. 'Di ba? Yan po yung mga sinasabi natin, mga kababayan ko, na factual, na meron pong katotohanan. Ang hirap pong ay, teka nga, ka ng A dyan eh. 'Di ba? Ang hirap pong, ang hirap pong sabihin yan. Wala silang magagawa, matalino si Senator Ping Lacson. Tama ba ako? Tama ba ako, mga kababayan ko? Talagang matalino ho si Senator Ping Lacson at nasasawatan niya ho. Kasi gusto niya hong i-pinpoint doon si Martin Romualdez. Aminin ho natin ang totoo. Gusto niya i-pinpoint si Martin Romualdez doon. Gusto niyang tadtarin si Martin Romualdez. But suddenly, mga kababayan ko, hindi po umuobra. Kaya ho, better luck next time sa susunod na lang ho, Senator Amy Marcos.